Hindi na mahalaga ang pera sa isang tao na totoong nagmamahal. Tatanggapin mo ito kung meron man siya o wala. Ikaw, naranasan mo na bang magmahal ng isang taong mayaman? Tinanggap ka ba niya o baka naman isang pangarap lamang siya para sa'yo? Kung ganon ay tungayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Simula bata ay hindi nakilala ni Kaloy ang kanyang tunay na mga magulang. Lumaki siya sa lansangan at mabuti na lamang ay may mag-asawang nag-ampon sa kanya. Basurero din ang mga ito, kaya kahit nagkaroon siya ng ama't ina ay hindi pa rin nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Kaya ngayong binata na si Kaloy ay nagtatrabaho siya bilang isang basurero. Hindi man siya nakapag-aral, ngunit nagkaroon naman siya ng magandang asal. Nay, aalis na po ko. Baka maunahan pa po ako ng ibang tao sa pamumulot ng mga basura na pwede pa namang mapakinabangan. Paalam ni Kaloy sa kanyang nanay. Sobrang aga mo naman anak. 3:00 pa lang na madaling araw ay alis ka na kaagad. Pero sige anak, mag-iingat ka. Sagot ng kanyang ina. Tinutulungan ng binata ang kanyang mga magulang upang makabili sila ng pagkain sa pangaraw-araw. Wala namang problema sa kanya kung sila ay mahirap lamang. Dahil ang mahalaga lang naman sa kanya ay yung magkaroon sila ng kaunting halaga ng pera. Kung minsan nga ay inaalok siya ng ibang mga kabataan na magnakaw sila sa ibang tao, pero hindi kaya ni Kaloy na gumawa ng ganito. Paring Kaloy, tara at sumama ka sa amin. Hindi ka ba nagsasawa sa pamumulot ng basura? Hindi naman tayo magkakaroon ng maraming pera kung mananatili tayo sa ganitong gawain. Paanyaya ni Jasper na isa ring basurero. Pasensya na pare, pero hindi ko talaga kayang gumawa ng ganyang bagay. Baka mamaya ay mahuli pa tayo ng mga pulis. Mas mahirap ang buhay sa kulungan. Sagot ni Kaloy. Natatawa naman ang isang grupo ng kabataan dahil matagal na naman nilang ginagawa ang bagay na ito. Sa ganitong paraan kasi ay malaking pera ang kanilang kinikita. Napapakain nila ng maayos ang kanilang pamilya. Sinasabi mo lang yan paring Kaloy, pero tingnan mo kami. Nabibili namin ang gusto naming bilhin, lalo na kapag nakapagnakaw kami sa mayamang tao. Hindi kami nawawalan ng pambili ng bigas sa pangaraw-araw. Natatawang sabi ni Jasper. Hindi na lamang nagsalita si Kaloy upang hindi na siya kulitin ng kanyang kapwa basurero. Walang problema sa kanya kung maliit lamang ang kanyang kinikita. Ang mahalaga sa kanya ay nagtatrabaho siya ng marangal at walang naaapakang iba. Nang makaipon ng pera si Kaloy ay pumunta ito sa bayan upang bumili ng 5 kilo ng bigas. Marami kasi siyang napagbentahan ng mga bakal at bote. Teka, hindi ba ako nagkakamali sa aking nakikita? Oo tama, sinadyas parang lalaking yun. Tiyak kong magnanakaw ulit sila sa mga taong dumadaan. Sabi ng binata sa kanyang sarili. Pinabayaan na lamang ito ni Kaloy dahil ayaw niyang madamay pa sa ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Habang daladala ng binata ang kanyang biniling bigas ay nakita nito na tinutukan ni Jasper ng matulis na bagay ang isang dalaga. Takot na takot ang babae kaya inilabas nito ang lahat ng kanyang pera. Pakiusap. Huwag niyo po akong sasaktan. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng aking gamit. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ako sisigaw. Umiiyak na sabi ng babae. Bilisan mo ang kilos dahil kung hindi ay magsisisi ka talaga. Mahinang sabi ni Jasper. Hinubad ni Kaloy ang kanyang damit at ibinalot niya ito sa kanyang ulo. Ginawa niya ang bagay na ito upang hindi siya makilala ng kanyang mga kaibigan. Gusto niya kasing ipagtanggol ang dalaga dahil wala naman itong ginagawang masama. Ibinuhos ni Kaloy ang bigas sa daan kaya maraming tao ang napatingin sa kanila. Pagkatapos noon ay sinipa nito si Jasper upang makawala ang dalaga. Pare, takbo! Maraming tao ang nakakita sa atin. Baka mahuli pa tayo ng mga pulis. Sigaw ni Jasper sa kanyang mga kasamahan. Nang dahil doon ay malayang nakatakbo ang grupo ng magnanakaw at ligtas naman ang buhay ng dalaga. Ma'am, okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Tanong ni Kaloy sa babae.
Maraming salamat sa pagliligtas mo sa aking buhay. Hindi naman ako nasaktan. Nanginginig na sagot ng dalaga. Nang dahil doon ay sobra-sobra talaga ang pasasalamat nito sa kanya. Naglabas ito ng 2,000 piso upang ibigay sa binata. Sana tanggapin mo itong pera. Salamat talaga. Baka may hindi na magandang nangyari sa akin kung hindi ka dumating. Ano ba ang pangalan mo? Tanong ng babae. Ako nga po pala si Kaloy. Naku, hindi ko po matatanggap ang pera. Wala naman pong problema at ang mahalaga ay ligtas na kayo. Nakangiting sagot ng binata. Ako nga pala si Stephanie at masaya akong makilala kita. Gusto ko sanang makipagkita sa'yo sa mga susunod na araw. Pakiusap, pumayag ka sa aking kagustuhan. Seryosong sabi ng babae. Sinabi ni Stephanie kung saan sila magkikita. Pumayag naman ang binata sa kagustuhan nito. Sa pag-uwi ni Kaloy sa kanilang bahay ay wala siyang naiuwing bigas. Nakita niya naman ang grupo ni na Jasper na para bang nanlalambot nang dahil sa nangyari. Oh, paring Jasper, bakit naman parang problemado kayo? Tara at mamulot tayo ng mga basura. Pakunwaring tanong ni Kaloy. Problemado talaga kami. Malas talaga ngayong araw. Kung hindi lang nakialam yung isang lalaki, di sana ay malaking pera ang nakuha namin. Mukhang mayaman yung babae pero hindi kami nagtagumpay na pagnakawan siya. Wala tuloy kaming pambili ng bigas sa araw na ito. Seryosong sagot ni Jasper. Nang dahil doon ay sabay-sabay silang namulot ng basura. Hindi nila namalayan ang suot na damit ni Kaloy dahil ito ang lalaki na sumira sa kanilang plano. Lumipas ang 3 oras na pamumulot nila ng basura ay nakabili naman sila ng tigi-1 kilo ng bigas. O diba, sabi ko naman sa inyo pare, may pera naman sa basura. Bakit pa kasi nagnanakaw pa kayo? Baka mahuli lang kayo ng mga pulis. Hindi ko rin naman gustong mangyari ang bagay na yon dahil kaibigan ko kayo. Paliwanag ni Kaloy. Pero ang iba sa atin ay mayroon ng mga anak. Kailangan nila ng pambili ng gatas. Nagagawa lang naman namin ang bagay nito nang dahil sa kahirapan. Wala naman kasing pakialam sa atin ang mga taong mayayaman. Sobra-sobra ang pera nila, pero kahit na kaunti ay hindi nila tayo matulungan. Dismayadong sagot ni Jasper. Kinabukasan ay nakipagkita si Kaloy kay Stephanie. Sa unang pagkakataon ay nakapasok ang binata sa isang sosyaling restaurant. Ma'am, ano po ang gagawin natin dito? Wala po akong pambayad. Hindi po ba nakakahiya sa inyo? Kinakabahang sabi ni Kaloy. Ngumiti naman ang dalaga at sinagot ang kanyang sinabi. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Gusto kasi kitang pasalamatan sa ginawa mong pagliligtas sa aking buhay. Nakangiting sagot ni Stephanie. Nang dahil sa simpleng kasuotan ni Kaloy ay pinagtitinginan sila ng maraming mga tao. Maganda kasi si Stephanie at mukha talaga itong mayaman. Tapos ang kasama lamang nito ay isang simpleng binata. Kaloy, wag mo na silang pansinin. Alam kong nakikita mo na pinagtitinginan tayo ng iba. Hindi mo kasi tinanggap ang bigay kong pera sa'yo. Kaya gusto sana kitang isama sa grocery store upang mamili ng mga pagkain. Paliwanag ni Stephanie. Pagkatapos nilang kumain ay namili sila ng mga pagkain. Bumili sila ng bigas, delata at kung ano-ano pa. Dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan dahil nagkakwentuhan din sila tungkol sa kanilang buhay. May itsura naman ang binata kaya sa pagtagal-tagal ay naglakas loob ito na manligaw sa dalaga. Wala naman itong ibang gusto kay Stephanie kundi ang puso ng babae. Hindi ito nakatingin sa kayamanan ng dalaga. Hindi nagtagal ay sinagot ni Stephanie si Kaloy. Para sa dalaga ay hindi naman hadlang ang kahirapan kung talagang mahal mo ang isang tao. Ang mahalaga ay ang meron itong mabuting puso kung saan magiging maayos at masaya ang kanilang relasyon. Stephanie, hindi ka ba nahihiya na ako ang kasintahan mo? Mahirap lang ako kaya hindi ko maibibigay sa'yo ang mga bagay na gusto mo. Malungkot na tanong ni Kaloy. Ano ka ba Kaloy? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi naman mahalaga kung mahirap ka. Mabuti kang tao Kaloy at sa haba ng ating pagkakaibigan
ay nakilala na kita. Positibong sagot ni Stephanie. Nang dahil doon ay inamin ni Stephanie sa kanyang mga magulang na mayroon na siyang kasintahan. Gusto naman itong makilala ng mag-asawa kaya sinabihan ng babae ang kanyang nobyo na ipapakilala niya ito sa kanyang mga magulang. Ma'am, sir, magandang umaga po. Ako nga po pala si Kaloy at ako po ang nobyo ng inyong anak. Pasensya na po kung ngayon lang po ako nakapagpakilala. Kinakabang sabi ni Kaloy. Mabuti naman at nakilala ka na namin. Saan ka ba nakatira at ano ba ang trabaho mo? Tanong ni Mrs. Matienzo. Nang dahil doon ay nagkatinginan ang dalawa, ngunit tumango lamang si Stephanie na parabang sinasabi nito kay Kaloy na sabihin ng katotohanan. Isa po kong squatter at isa po kong basurero. Dati po akong isang batang lansangan. Mahal ko po ang inyong anak at pangakong hindi ko po siya pababayaan. Nakayukong sagot ng binata. Nagulat naman ang mag-asawa sa kanilang narinig pero alam naman talaga nila ang tungkol sa bagay na ito. Naikwento na kasi sa kanila ng kanilang anak na ito ang binata na nagligtas sa buhay ng dalaga. Huwag kang mahiya, iho. Wala namang problema sa trabaho mo. Alam naman namin na hindi ka isang masamang tao. Sagot ni Mr. Matienzo. Pero hindi pa rin maiiwasan na mag-isip ang mag-asawa. Naiisip nila na baka pera lang talaga ang habol nito sa kanilang anak. Pero iba ang binata dahil nang mas makilala nila ito ay dito nila nalaman na mabuti itong tao. Ngunit hindi pa rin sila nakakasigurado dahil hindi pa rin nila nakikilala si Kaloy pagdating sa paghahawak ng pera. Napagdesisyon na ng mag-asawa na bigyan ng malaking halaga ng pera ang binata. Gusto nilang malaman kung ano ang gagawin ni Kaloy sa bagay na ito. Kaloy, ito nga pala ang 20,000 pesos. Tulong namin yan sa'yo para maging maluwag naman ang buhay mo. Nakangiting sabi ni Mrs. Matienzo. Pasensya na po kayo pero hindi ko po matatanggap ang pera. Nahihiyang sagot ni Kaloy. Pero pinilit ito ng mag-asawa na tanggapin ang kanilang ibinibigay. Isa kasi itong pagsubok sa binata dahil dito nila malalaman kung anong klase talaga ng tao ang nobyo ng kanilang anak. Stephanie, ano kaya ang pwede kong gawin sa pera na to? Ngayon lang ako nakahawak ng isang malaking halaga. Kinakabahang tanong ni Kaloy. Ikaw ang bahala, mahal. Sa'yo ang pera na yan. May tiwala naman ako na gagamitin mo yan sa magandang bagay. Nakangiting sagot ni Stephanie. Nagtayo ng junk shop si Kaloy sa malapit sa kanilang bahay. Umuupa ito ng pwesto pero madali niyang nabawi ang kanyang puhunan. Malakas kasi talaga ang bentahan ng mga bakal at bote dahil maraming basurero sa kanilang lugar. Ipinaliwanag naman ng binata kay Stephanie na hindi siya pwedeng pumunta sa kanyang negosyo dahil baka makilala siya ni na Jasper. Inamin niya kay Stephanie na kilala niya ang mga lalaking ito at ginagawa lang nila ang bagay nito upang mapakain ang kanilang pamilya. Lumipas ang 3 buwan ay nagtataka ang mag-asawang Matienzo dahil palagi may pasalubong ang binata sa kanila. Nalaman na lamang nila na ginamit ang binata ang pera na kanilang ibinigay sa magandang paraan. Nalaman nila na kumikita na ang negosyo ng binata kaya na ibibigay na rin ito ang kagustuhan ng kanilang anak. Hindi tayo nagkakamali. Mabuting tao talaga si Kaloy. Karapat dapat siya para sa ating anak. Nakangiting sabi ni Mrs. Matienzo. Tama ka, mahal. Hindi ko sila pipigilan kung gusto nilang magpakasal. Sagot ng lalaki. Lumipas lamang ang mga taon ay nagpakasal si Kaloy at Stephanie. Masayang masaya naman ang lahat nang dahil sa bagay na to. Talagang nagbago na ang kanilang buhay at naibibigay na rin ng binata ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga magulang na nag-ampun sa kanya. Humingi rin ng paumanhin sina Jasper kay Stephanie nang dahil sa nagawa nila sa babae. Paano naman kasi ay abay ang mga ito dahil kaibigan pa rin naman ang turing ni Kaloy sa mga ito. Napatunayan ng binata na kaya niyang magsikap at hindi hadlang ang kahirapan kung totoo ang iyong pagmamahal. Nagpasalamat sa kanya ang mag-asawa at buong buo ang tiwala sa kanya ng mga ito. Simula noon ay hindi na isang basurero si Kaloy dahil isa na itong negosyante. Nagkaroon sila ng sariling anak at nagkaroon sila
ng isang masaganang buhay. Si Kaloy ang nagpatunay sa kanilang lugar na hindi sagot ang pagnanakaw. Gumawa ka lang ng mabuti at ibibigay sa iyo ng Diyos ang isang magandang biyaya. Hindi porket mahirap ka ngayon ay mahirap ka pa rin bukas. Kung marunong kang gumawa ng paraan, ay hindi ka panghabang buhay na mahihirapan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.